Paano kung ang taong kinasusuklaman mo ay siya palang nakatakdang maging asawa mo? Tatanggapin mo ba siya bilang iyong kabiyak, o tatanggi ka ng walang pag-aalinlangan? Ito ang kwento ni Akane at Saito, dalawang mortal na magkaaway na nauwi sa pagiging mag-asawa. Nag-umpisa ang kwento kay Akane, na muling pinagagalitan si Saito dahil sa kung ano-anong kalokohang isinulat nito sa kanilang journey entry. Hindi pa natatapos doon ang inis ni Akane, halos lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay sinisisi niya kay Saito. Iritang-irita ako sa iyo, Saito, sigaw ni Akane. Hindi mo ba pwedeng ayusin yang ugali mo? Para may saysay naman ang buhay mo, sagot ni Saito, habang nakataas ang kilay. Mas maigi pa siguro kung magbasa ka ng libro kaysa ubusin ang oras mo sa kakainis sa akin, dagdag pa niya. Ngunit sagot ni Akane, ayoko. Inaayos ko pa ang bulok mong ugali. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating si Hamari at sinaway si Akane. Tigilan mo na si Saito, baka mamaya umiyak pa siya, sabi ni Hamari nang nakangiti. Ngunit hindi pa rin tumigil si Akane. Siya kasi ang may kasalanan. Isa siyang basura, at napakapangit ng ugali niya. Napabuntong hininga si Hamari at tinanong si Akane, bakit nga ba lagi mong pinagagalitan si Saito? Natigilan si Akane, ni siya mismo ay hindi niya alam kung bakit. Basta alam niya na tuwing nakikita niya ang mukha ni Saito, gusto niya itong pay sa akin na parang langaw. Ganito rin ang nararamdaman ni Saito tuwing makikita si Akane. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Shisei, isang cute at mahinhin na babae. Siya ay pinsan ni Saito. Magkaaway na naman ba kayo ni Akane? Tanong ni Shisei habang nakangiti. Hindi naman, sagot ni Saito habang nakakunot ang noo. Inaapi lang nila ako at binubuli. Lumapit si Shisei at hinimas ang ulo ni Saito. Napangiti si Saito at sinabing, buti na lang talaga at meron akong napakabait na pinsan na laging naiintindihan ako. Samantala, patuloy pa rin sa pag-iisip sina Akane at Hamari kung bakit nga ba palaging pinapuna ni Akane si Saito. Baka crush mo si Saito, kaya lagi mo siyang inaaway, biro ni Hamari. Agad na nagliyab si Akane. Hindi, kahit siya na lang ang si Saito, tumawag ang kanyang lolo. Free ka ba ngayon? Tara, magkape tayo sa labas, yaya ng lolo niya. Wala akong balak makipag-date sa isang mabahong matanda, sagot ni Saito nang walang pasubali. Bukod pa dyan, may schedule akong libro na babasahin. Ngunit nagmatigas ang lolo niya. Apo, gusto kitang makasama ngayon. Saka, baka magbago pa isip ko tungkol sa pagbibigay ng kumpanya sa'yo. Ngunit tumanggi pa rin si Saito. Bukas na lang siguro, tanda. Grabe ka naman, nasasaktan mo ang damdamin ni lolo, kunwaring hinanakit ng matanda. Akala ko ba, mentally strong ka? Sagot ni Saito nang may pang-aasar. Sagot naman ng lolo ni Saito, kilala mo talaga ako, apo. At dahil kabisado mo ako, alam mong hindi ka pwedeng tumanggi sa utos ko. Sabay may isang grupo ng mga secret agent ang pumalibot kay Saito, kaya wala na siyang nagawa kundi sumama. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Saito kung saan sila pupunta, pero tumanggi ang agent na sabihin ang lugar. Pasensya ka na, Saito, sa selfish na ugali ng boss namin, dagdag pa nito. Pero wala lang ito kay Saito dahil sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Lumalabas na ang lolo pala ni Saito ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Japan at ang buong bansa ay nakapaloob sa tech company nito. Maya-maya, habang payapang nakatambay si Saito sa lugar na kanilang pinuntahan, biglang dumating si Akane at sinabing, bakit andito ka, basurang Saito? Sagot naman ni Saito, pinapanta ako dito ng lolo ko. Pero lumalabas na si Akane din ay pinapanta ng kanyang lola. As always, walang payapa at tahimik kapag magkasama ang dalawa. Nag-away na naman sila at nagtatalo. Pinapatigil na ni Saito si Akane, pero sadyang mabunganga ito at hindi tumitigil hanggat hindi susundan mo ako kahit saan hanggat hindi ako nagsosorry. Sagot naman ni Akane, oo. Hindi ako titigil ng kakabunganga hanggat hindi ka nagsosorry. Natigil sila nang dumating ang lolo ni Saito at ang lola ni Akane. Sinabi ng dalawang matanda, sumama kayong dalawa. Nagdiwang sila, pero hindi alam ni Saito kung para saan ang pagdiriwang. Habang nasa lugar, napansin ni Saito na puro juice lang ang iniinom ni Akane at hindi ito kumakain. Kaya tinanong niya, bakit puro juice lang ang iniinom mo? Ba't hindi ka kumakain? Sumagot si Akane, nawawalan ako ng gana kumain kapag nakikita kita, kaya iinom na lang ako ng juice.
Hindi pa dito tumigil si Akane, nagbunganga na naman siya at kung ano-ano ang sinasabi. Natawa ang lolo at lola nila at sinabing, natutuwa kami na makita kayong close sa isa't isa. Pero tumanggi ang dalawa, sabay sigaw, hindi kami close. Maya-maya, tinanong ni Saito kung bakit sila pinapunta roon. Sumagot ang lolo at lola nila para magpakasal. Nabigla ang dalawa at halos mabaliw-baliw si Saito sa narinig. Naisip niya, isa ba itong code o hidden message? Ganoon din si Akane, halos mabaliw siya sa kaiisip kung ano ang ibig sabihin nito. Inulit ng dalawang matanda, pwede na kayong malang. Kabang-kaba ang dalawa sa mga sinasabi ng mga matanda. Kinuwento ng lolo ni Saito na matagal na silang magkakilala ng lola ni Akane. Simula pa noong bata pa sila, may gusto na sila sa isa't isa, pero palagi silang nagkakalayo ng lugar. Hanggang sa makahanap sila ng kani-kanya nilang asawa. Ngunit nang namatay ang asawa ng lolo ni Saito at namatay din ang asawa ng lola ni Akane, nagkaroon sila ng pagkakataong mahalin muli ang isa't isa kagaya ng dati. Dinagdag pa ng lolo ni Saito, nakatadhana talaga kami ng lola ni Akane sa isa't isa mula sa simula pa lang. Kaya gusto ng lolo ni Saito na tuparin nilang dalawa ang pangarap nila ng lola ni Akane na hindi natupad. Sinabi rin ng lola ni Akane na magpakasal siya para sa lola niya. Pero tumanggi si Akane dahil masyado raw itong makasarili at ang pagpapakasal ay sariling desisyon, hindi desisyon ng iba. Sumang-ayon si Saito sa sinabi ni Akane at idinagdag, wala akong intensiyong pakasalan si Akane. At higit sa lahat, hindi niyo kami pwedeng pilitin na magpakasal ng labag sa kalooban. Natawa ang lolo ni Saito at sinabing, inasahan ko na ito ang sasabihin mo, kaya hinanda ko na ito. Ipinakita niya ang isang asong ulol na nakuha nila sa kalye. Binyantaan ni lolo si Saito, ibibigay niya. May posibilidad na gawin niya ito dahil kilala niya ang lolo niyang baliw. Maya-maya, pinalapit si Akane ng lola niya. Lumapit naman si Akane, pero may bamulong ang lola niya na nagpangilabot sa kanya ng todo. Binalaan silang dalawa na kailangan nilang magbigay ng sagot sa alok sa loob ng 3 araw. Kung hindi, matatanggap nila ang parusa. Iniwan na sila ng dalawang siraulong matanda. Tinanong ni Akane si Saito, ano gagawin mo? Papakasalan mo ba ako? Pero hindi rin alam ni Saito ang sagot. Kaya si Akane naman ang tinanong niya, papakasalan mo ba ako? Hindi rin alam ni Akane ang sagot dahil hindi niya naasahan ang mga nangyayari. Biglang nag-iba ang asta ni Akane, kaya napatanong si Saito, ano bang sinabi sa iyo ng lola mo? Dalawang isip si Akane kung sasabihin ba niya, kaya tumanggi na lang siya. Dahil dito, nagtampuhan ang dalawa. Kinagabihan, kausap ni Akane ang kaibigan niyang si Hamari. Patanong niyang tinanong, halimbawa, napilitan kang magpakasal sa isang lalaki dahil sa kalagayan ng pamilya mo. Ano ang gagawin mo? Sumagot si Hamari, wow, parang ang corny naman yan. Pero kung ako yun, tatanggi ako. Tinanong ni Akane kung bakit. Ang sagot ni Hamari, hindi ako papayag na magpakasal sa iba dahil may gusto akong tao, at ang taong yun lang ang papakasalan ko. Nabigla si Akane dahil hindi niya alam na may crush pala si Hamari. Wala naman itong sinasabi sa kanya. Tinanong ni Akane, may crush ka pala? Sino? Ngumiti si Hamari at tumangging sabihin. Tinanong naman siya ni Hamari, ikaw, may crush ka ba? Sinabi ni Akane, meron, pero sana mamatay na siya para mawala lahat ng problema ko. Sana bagsakan siya ng bulalakaw ngayon. Natawa si Hamari at sinabing, kung wala ka namang ibang gusto, pakasalan mo na lang ang lalaki. Mas gagaan ang bayarin mo kasi mahahati, at may mag-aalaga pa sa'yo. Pero sagot ni Akane, hindi naman yun ang importante. Iniisip niya na kapag pinakasal na sila, posibleng mangyari ang ginawa ng mga mag-asawa. Sumagot naman si Hamari, syempre, expected na ng pamilya mo na gumawa kayo ng next generation. Dapat 100 ang magiging anak mo. Namula ng todo si Akane at napasigaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa kabilang banda, si Saito ay labis na naiinis. Sa dinami-dami ng babae, bakit si Akane pa? Si Akane na mas masahol pa sa demonyo ang ugali. Sinabi pa ni Saito na hindi kakayanin ng kaluluwa niya kapag nagpakasal sila. Dahil sa kakaisip, napansin siya ni Shisei at tinanong, ano bang iniisip mo? Mukhang stress na stress ka. Sinagot naman ni Saito, may hinihingi na naman ang lolo ko, at sobrang absurd nito. Bakit hindi mo nalang tanggihan? Tanong ni Shisei. Pinaliwanag ni Saito na nakasalalay sa kamay ng lolo niya ang pagmana niya ng Hojo Group,
ang kumpanya ng pamilya nila. Dahil dito, tinanong ni Shisei, ano ba talaga ang gusto mo? Makuha ang kumpanya o mabuhay ng malaya at payapa? Sumagot si Saito, pareho, kung posible. Ngunit sinabi ni Shisei, hindi yun pwede. Pero pwede mo naman itong tanggihan at mabubuhay ka pa rin kahit mamulot ng basura. Hindi mo naman talaga kailangan ang kumpanya. Pero dahil pangarap mo, kakailanganin mong makuha ito. Idinagdag pa ni Shisei, kahit anong piliin mong daan, sasama ako at susuporta sa'yo. Kinabukasan, nilapitan ni Saito si Akane, ngunit tinarayan lang siya nito. Pagkalipas ng 3 araw, dumating na ang nakatakdang araw para magdesisyon ang dalawa tungkol sa pagpapakasal. Tinanong sila ng lolo ni Saito, nakapagdesisyon na ba kayo? Kumpiyansang sumagot ang dalawa ng oo. Tinanong sila kung ano ang desisyon, at sabay nilang sinabi, magpapakasal. Nang marinig ang desisyon ng isa't isa, nagulat ang dalawa. Tinanong ni Saito si Akane, sigurado ka ba sa desisyon mo? Sinagot siya ni Akane, oo. Wala naman akong biglang bahay agad. Hindi man lang sila nakapagpalit ng uniform. Lalo pa silang nabigla nang sabihin ng lolo ni Saito na nakahanda na ang lahat, at nailipat na rin ang lahat ng gamit nilang dalawa sa bagong bahay na iyon. At napadala na rin ng mga matanda ang lahat ng imbitasyon para sa kasal. Sobrang overwhelmed si Akane, at halos mablangko siya sa kabaliwan ng mga ito. Iniwan na sila, kaya wala na silang choice kundi tumira sa bagong bahay. Pagpasok nila, agad nilock ni Saito ang pinto. Agad namang nag-react si Akane at sinabi, sira ulo ka ba? Ano bang balak mong gawin sa akin? Bakit mo nilock ang pinto? Para hindi ako makatakas? Sumagot naman si Saito, ikaw ang siraulo. Natural na i-lock ang pinto. Gusto mo bang manakawan tayo? Dahil sa simpleng bagay na ito, nag-away na naman sila. Nagalit si Akane at umalis dahil nagtatampo. Ilang oras ang lumipas, habang naglilibot si Akane sa bahay, hindi niya maiwasang humanga sa mga gamit. Napansin siya ni Saito at sinabing, mukhang gandang-ganda ka sa bahay ah. Agad namang nag-react ang pilyang si Akane at nagdadakdak, oo, at mas maganda kung mag-isa lang ako dito. Dahil sa'yo, nasa Syra ang ganda ng bahay. Dahil dito, nag-away na naman ang dalawang baliw. Maya-maya, naglibot sila sa buong bahay at sobrang natuwa dahil napakaganda talaga nito. Ngunit napasigaw si Akane nang makita niya na iisa lang kama dito. Sumagot ang lolo niya, gunggong ka ba? Natural, isa lang ang kama dahil dalawa lang kayo at mag-asawa na kayo. Tumanggi si Akane at sinabing hindi siya papayag, ngunit sagot ng lolo ni Saito, hindi pwede. Kailangan niyo akong sundin, bawal matulog sa ibang parte ng bahay. Diyan lang kayo sa kama at magkatago. Bago patayin ang telepono, nagsalita pa ang lola ni Akane, good luck sa group work niyo ni Taiki. Napasigaw si Akane, anong group work ang sinasabi mo, lola? Samantala, agad naghanap si Saito ng mga kamera sa bahay dahil naisip niyang baka mino-monitor sila ng lolo niya. Napaisip siya kung paano malalaman ng matanda kung sa ibang lugar siya matutulog. Biglang nagsalita si Akane, gagawin na natin yon. Nagulat si Saito at tinanong, gagawin ng ano? Sumigaw si Akane, baka hindi mo ako tigilan kahit umiyak, mapagod, at malumpo na ako hanggat masaya ka. Baka hindi na ako makapasok bukas dahil sa gagawin mo. Takang-taka si Saito at tinanong, ano bang pinagsasasabi ng siraulong babaeng to? Sumagot si Akane, ang ibig kong sabihin, yung ginagawa ng lalaki at babae. Ganun ang ginagawa ng mag-asawa. Kanina pa kita nahahalata, patanjin tingin ka sa katawan ko. Agad siyang tinutukan ni Akane ng matulis na lapis at sinabing, hindi kita hahayaan makuha ang gusto mo. Sabay takbo palayo. Ilang oras ang lumipas, abala si Akane sa pag-aayos ng gamit. Inalok siya ni Saito ng tulong, ngunit sinagot siya ng baliw na babae, ayoko. Paraan mo lang yan para makapasok sa kwarto at gumawa ng kung ano-anong bagay sa akin. Dahil dito, hinayaan na lang siya ni Saito. Naghakot na si Akane ng mga gamit, pero habang paakyat siya ng hagdan, nadulas siya at nahulog. Buti na lang nasalo siya ni Saito. Sabay sabi ni Saito, kapag namatay ka bago pa ang kasal natin, baka mapagkamalan akong mamamatay tao. Maya-maya, pinadalhan sila ng pagkain ng lolo ni Saito. Nakita ni Saito na naglalaway si sinabing, hindi ko gagawin yan. Dahil yan ang ginagawa ng mag-asawa. Sumagot si Saito, siraulo di pa rin tayong kumain ng ay nagsisigaw pa at sinabing,
papakainin mo ko para ako naman ang kakainin mo at magkakaroon tayo ng 100 anak. Kahit ganun, inabot pa rin ni Saito sa sobrang pagod sa kakasagutan nila, pumasok na si Saito sa kwarto para magpahinga. Nagulat siya nang sumunod si Akane at tumabi sa kanya. Sinabi ni Akane na maliit ang kama nila. Kaya sagot ni Saito, oo, at mukhang sinadya ito ng lolo ko. Maya-maya, nagulat si Saito dahil naramdaman niya ang init ng katawan ni Akane, pati na ang amoy ng buhok at balat nito. Naghabol siya ng hininga at sinabing, hindi maganda ito, habang pinagpapawisan. Binalaan siya ni Akane, pag may ginawa kang kakaiba, magagalit ulit ako. Sige ka, huwag mong gagawin yun kasi hindi ko pa nagagawa yun, at natatakot ako. Sumagot si Saito, oo, alam ko. Ako din naman. Sagot ni Akane, ayos naman pala eh. Edi okay na tayo siguro? Habang malapit ng makatulog, nagtanungan ang dalawa kung bakit sila pumayag magpakasal. Ayaw sabihin ni Akane ang dahilan at sinabing gagawin niya ang lahat para sa pangarap niya. Anong pangarap yun? Tanong ni Saito. Pero tumangging sumagot si Akane. Kaya tinanong na lang ni Saito, paano kung ang kailangan nating gawin ay magkaanak? Nagulat si Akane sa tanong at agad na nagsisigaw. Dahil dito, aksidenteng nasalat ni Saito ang puwet ni Akane. Ang lambot, sabi ni Saito. Nagalit si Akane, namula, at nahiya. Sinabi ni Saito na siya ang may kasalanan dahil malikot siya. Sa mga nangyaring ito, magdamag nag-away at nagtalo ang dalawa. Kinabukasan, binalaan siya ni Akane. Kapag ipinagkalat mo ang sitwasyon natin, buburahin kita sa mundo. Sumagot si Saito, ano ka, mamamatay tao? Sagot ni Akane, ako ang mamamatay kapag nalaman ng buong eskwelahan ang sitwasyon natin. Sumigaw si Saito, ganun mo ba kaayaw sa akin? Huwag kang mag-alala, ayoko rin malaman ng iba ang tungkol dito, kaya hindi ko tweet si Akane, siguraduhin mo. Ayokong masira ang buhay ko dahil sayo. Oo na, huwag kang mag-alala, sagot ni Saito. Ang tawag. Gusto kong mamonitor ang bawat salita mo. At kapag may narinig akong isang salitang may kinalaman sa kasal, pasasabugin ko ang buong eskwelahan. Maya-maya, pumasok na sila sa kanilang silid at umastang walang nangyari. Pero hinarang sila ni Hamari at tinanong, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa kanina? Kaya naman, umastang inaapi si Akane at sinabing, paano? Ang takmol na yan ay perwisyo sa buhay ko. Samantala, si Saito naman ay kinumprante ni Shisei. Inamoy siya nito at sinabing, bakit iba ang amoy ng shampoo mo, Saito? Saan ka natulog kagabi? Agad nagpanik si Saito at sinabing, ibang shampoo ata ang binili nila sa bahay. Pero hindi kumbinsido si Shisei at sinabing, hindi lang shampoo ang iba sayo. May amoy ka pang ibang babae. Sabay kagat sa leeg ni Saito at sinabing, pumayag ka na makipagkasal, ha, no? Kabang-kaba si Saito dahil tila alam ni Shisei ang lahat tungkol sa kasal, maski ang address ng bagong bahay nila ni Akane. Kaya agad niya itong hinayla palabas para hindi maikalat ang impormasyon. Pero kahit gawin ito ni Saito, hindi pa rin pumayag si Shisei at sinabing, hindi ko obligasyong tumahimik tungkol sa kasal ninyo. Tinakat pa siya ni Shisei at sinabing, nasa kamay ko ang buhay at dignidad mo, Saito. Pagkatapos nito, bumalik na si Saito sa kanilang room at napaisip ng todo kung ano ang gagawin niya kay Shisei. Pero agad pang nadagdagan ang problema ni Saito nang dumating si Akane at pinagsisigawan na naman siya. Maski ang tae ng aso sa labas ay sinisi ni Akane kay Saito. Dahil dito, nagtalunan at nagsigawan na naman ang dalawang ugok na ito. Natigil lang ang dalawa nang marinig nilang pinag-uusapan sila ng mga kaklase nila. Sabi pa ng mga ito, ayan na naman silang dalawa, oh. Napaka-sweet at sobrang close. Napatanong si Saito kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Kaya sinabi ni Hamari, palagi kasi kayong nagtatalo at nag-aaway, kaya sikat kayong dalawa sa eskwelahan. Sinasabi nilang para kayong bagong kasal na mag-asawa. Napasigaw naman agad si Akane at sinabing, mga ulol. Hindi kami kasal at mas lalong hindi kami mag-asawa. Samantalang si Saito ay napapikit na lang sa mga narinig. Kinahapunan, sa kanilang bahay, nagsisigaw si Akane, bakit puro juice ang laman ng ref? Kaya kampanteng sumagot si Saito, waaha. Binili ko yan. Vegetables juice, masustansya sa katawan at may vitamin C, sigurado akong pag yan lang ang iniinom ko, magiging healthy ako. Sumagot naman si Akane, ugok ka ba? Hindi ka mabubuhay lang sa juice na yan.
Pero agad tinuro ni Saito ang isang damakmak na cup noodles at sinabing, always ready ako. Kaya bumili ako ng cup noodles, mura na, madali pa lutuin. Halos mabaliw-baliw si Akane at mapaus na sa kasisigaw, sabay tanong niya, paano naman ang protina? Kaya agad pinakita ni Saito ang whey protein. Halos maiyak-iyak na si Akane sa kasiraan ng ulo ni Saito, sabay tanong, seryoso ka ba talaga? Yan ang kakainin natin araw-araw. Sumagot si Saito, oo naman. Mabilis lutuin at mura pa. Ang galing ko, hindi ba? Tumanggi si Akane at sinubukang agawin ang inumin na ginawa ni Saito. Pero agad siyang natauhan at sinabing, mas delikado pala talaga si Saito, higit sa inaakala ko. Kapag hinayaan ko siyang puro yan ang kainin, baka mamatay siya at matigil ang kasal namin. Kaya naman, agad niyang sinabi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagluluto ng totoo at masarap na pagkain. Masayang nagluto si Akane, iniisip na mukhang gutom na asong ulol sa kalye si Saito na nag-aabang sa pagkain. Sinabi pa niya, siguradong bibilib sakin si Saito kung gaano kasarap ang luto ko at kung gaano ako kagaling sa kanya. Habang si Saito naman ay kinikilabutan sa ngiti ni Akane habang nagluluto. Napaisip pa siya na baka lalasunin siya nito. Nang matapos na ang luto, kumpiyansa si Akane sa kanyang niluto, pero si Saito ay nagdududa dahil baka may patay na daga itong nilagay. Pero nang tinikman na ni Saito, agad siyang natulala. Naalala niya ang malungkot na kabataan niya at sabay sabing, normal lang ang lasa nito. Parang tipikal na luto lang. Pero sobrang pahahalagahan ko ang pagkain na ito. Ang baliw na babae naman ay nagalit at agad kinuha ang pagkain, sabay sabing, huwag mong kainin. Normal lang pala, sa aso ko na lang ito ipakakain. Hindi na makapaliwanag si Saito, pero gusto niya talagang kainin yun. Kaya pinilit niyang kainin ito kahit hinihila siya ni Akane. Kinaumagahan, ginigising ni Akane si Saito. Pero sa sobrang himbing ng tulog niya, inakala niyang si Shisei ang gumigising sa kanya. Kaya agad niyang hinayla si Akane at niyakap ito. Halos maiyak-iyak si Akane sa hiya. Nang magising si Saito, mayroon siyang bukol sa ulo. Kaya nag-sorry siya at sinabing, sorry, Akane. Hindi ko inakalang gigisingan mo ako. Sumagot si Akane, talagang gigisingan kita. Para pag-alitan dahil ako na nga ang nagluto kagabi, ako pa ang mag-uurong. Sumagot si Saito, oo. Ako na ang mag-uurong, pero hindi pa ngayon. Pag naubos na lahat ng plato, saka ako mag-uurong. Dahil dito, nagbunganga na naman si Akane. Halos lahat ay sinisi niya kay Saito. Sinabi pa niya, bakit ubos na agad ang tissue? Ganun ka ba kalakas tumae para maubos agad ito? At bakit lahat ng basura nakatapon lang sa sahig? Sumagot si Saito, hindi ba isang beses lang sa isang buwan dapat naglilinis ng basura? Minsan nga napapaisip ako kung kailangan pang maligo araw-araw. Nawalan na ng gana si Akane na magbunganga. Halos maiyak-iyak na lang siya dahil hindi makapaniwala na kasama niya sa bahay ang isang salahulang chewing-gum ito. Seryosong sumagot si Saito, bakit kasi masyado mong pinapansin ang galaw ko at pinapasok ang buhay ko? Sabay alis, na iniwang tulala si Akane. Maya-maya, nag-aayos si Saito ng gamit niya. Napansin niyang halos lahat ng gamit niya ay andito na. At dito rin niya na-realize na wala nang atrasan ang kasal nila ni Akane. Dahil sa sobrang stress ng araw na puno ng digmaan sa pagitan nilang dalawa, nagplano si Saito na maligo upang ma-refresh ang kanyang katawan. Ngunit pagpasok niya sa banyo, nakita niya si Akane na nasa bathtub at walang damit. Natulala si Saito ng ilang segundo at agad na lumabas. Halos pinagpapawisan siya sa nakita at napaisip na kakaiba ito dahil hindi man lang siya napansin ni Akane. Bigla niyang naisip na baka nawala ng malay ito. Agad siyang nag-alala at nagsisigaw, okay ka lang ba, Akane? Ngunit walang sumagot, kaya't bumalik siya sa banyo at nakita niyang tulog lang pala si Akane. Naalala ni Saito na may mga tao nang nalunod sa bathtub dahil nakatulog, kaya nagsisigaw siya, gising, gising, Akane. Natulala siya nang marinig niyang nagsasalita si Akane habang tulog, isa kang takmol, Saito. Parang kang aso, talo ka talaga sa akin. Habang nagsasalita si Akane, muntik na itong malubog sa tubig. Agad siyang kinuha ni Saito at binuhat, pero sa kabutihang palad, nadulas siya at nadaganan si Akane. Ramdam ni Saito ang kabog ng kanyang dibdib habang namumula ang mukha.
Maya-maya, nagising na si Akane at hindi niya maintindihan kung bakit sila pareho ni Saito nasa banyo at parehong walang damit. Agad siyang sumigaw, "Ano to, Saito? Ano ang ginagawa mo sa akin?" Nagpanik si Saito at hindi alam ang gagawin habang si Akane ay pulang-pula dahil nakita na ni Saito ang buong katawan niya. Ilang oras ang nakalipas, hindi pa rin makamove on si Akane sa nangyari. Pero dito niya naisip na baka sinubukan lang talaga siyang tulungan ni Saito. Kaya naman, nagpasya siyang kausapin si Saito bago matulog. Habang nakahiga katabi ni Saito, sinabi niya, "Pasensya na tungkol kanina." Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil pinutol agad ito ni Saito at sinabing, "Matulog ka na." Maluha-luha si Akane habang natutulog. Kinabukasan sa eskwelahan, napansin ni Hamari na malungkot si Akane. Nilapitan niya ito at tinanong kung anong problema. Biglang niyakap ni Akane si Hamari habang umiiyak. Nagpalusot siya at sinabing, "Kaya ako malungkot kasi may kaaway ako na gusto akong gawing girlfriend." Agad itong nakuha ni Hamari at sinabing, Si Saito ba ang tinutukoy mo?" Tumanggi naman si Akane at sumagot, "No way. Hindi siya. Bakit si Saito agad ang naisip mo?" Pinaliwanag ni Hamari, "Pero matagal na naming napapansin na sobrang curious ka kay Saito." Tinanggi pa rin ito ni Akane at sinabing, "Ayaw ko sa isang unggoy na kagaya ni Saito." Wala nang nagawa si Hamari kundi maniwala na lang sa dahilan ni Akane. Kaya naman sinabi na ni Akane, "Yung lalaki kasi na yun, palagi kaming nagtatalo at nag-aaway. Sobrang nakaka-stress at nakakabaliw na. Ano ang gagawin ko, Hamari?" Sinabi ni Hamari, "Mas maganda kung yayakapin mo siya kapag magkaaway kayo." Pero tumanggi si Akane dahil hindi niya kayang gawin yon. Kaya sinabi na lang ni Hamari, "Pag-usapan niyo na lang ng maayos. Mas nagkakaintindihan ng mga tao kapag nag-uusap ng mahinahon." Sumagot si Akane, "Sa'yo madali lang ito dahil magaling kang makipag-usap at gusto kang kausapin ng mga tao. Hindi kagaya ko." Ngunit sinagot siya ni Hamari, "Ayos lang yan. May mga tao rin akong hirap kausapin at hindi ko nakakasundo. Hindi mahalagang respetuhin kanila agad, ang mahalaga, ikaw muna ang rumespeto sa kanila. O kahit sino pa ang kausap mo." Samantala, kumakain si Saito kasama si Shisei. Tinanong ni Shisei, "Kamusta ka, Saito?" Sumagot si Saito, "Nakaka-stress. Parang nasa impyerno ako nakatira, at dahil doon nawawalan ako ng gana, kahit kumain." Sinabi ni Shisei, "Edi mag-divorce kayo?" "Hindi pwede yun," sagot ni Saito, "dahil kailangan ko makuha ang Hojo Group." Sumagot naman si Shisei, "Ayoko lang kasi mahirapan ka. Pero kung ayaw mo mag-divorce, kailangan mo makasundo si Akane." Duda si Saito na magkakasundo sila ni Akane dahil magkaiba ang kanilang personalidad. Pero sinabi ni Shisei, "Kung gusto mo maging leader ng Hojo Group, dapat mong matutunang kunin ang loob ng isang tao. At dapat ganun ka rin kay Akane. Bakit hindi mo subukang sumuko sa kanya sa mga pagtatalo nyo?" Kinahapunan, pag-uwi ni Saito, sinalubong siya ng malademonyong mukha ni Akane na nakatingin sa kanya. Pinilit ni Saito na kumalma at sinabing, "Okay, kalma. Hindi ngayon." Ngunit agad siyang hinablat ni Akane na nagpakaba sa kanya. Napasorry si Saito. Laking gulat niya nang mahinahon siyang inaya ni Akane, "Saito, tara mag-usap." "Tungkol saan?" "Sa divorce?" tanong ni Saito. "Hindi," sagot ni Akane. "Gusto kong pag-usapan natin kung paano natin mama-maintain ang pagiging mag-asawa natin at kung paano tayo magkakasundo." Nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Akane, "Kahit na ayoko sa'yo, kailangan nating gawing komportable ang isa't isa." Sumagot si Saito, "Tama. Ayoko mabuhay sa impyerno." Dagdag pa niya, "Bakit hindi tayo mag-set ng rules para mabawasan ang stress natin?" "Anong rules?" tanong ni Akane. Pinaliwanag ni Saito, "Mag-set tayo ng boundaries kung saan medyo komportable tayo, para mabawasan ang mga pagtatalo natin." Pumayag si Akane at nag-suggest, "Simulan natin sa gawain bahay. Simula noong magkasama tayo sa bahay na to, ako lahat ang gumagawa ng mga gawain." Ngunit sinabi ni Saito, "Mas gusto ko kasi na ubos na lahat ng plato at damit bago ako maglinis, para isang gawaan na lang." Dahil dito, nagsisigaw si Akane, "Salahulo ka ba? E di nabubulok na lahat yan bago maubos. Isa kang talagang unggoy na may nanay na aso at tatay na tutubi." Magbubunga nga na rin sana si Saito, pero naalala niya ang sinabi ni Shisei. Kaya nagpakumbaba na lang siya at sinabing, "Okay, sige, ako na ang maglalaba."
Gama naman ang loob ni Akane kaya tinanong niya si Saito, ikaw, ano suggestion mo? Nagulat si Saito dahil sa wakas, makikinig na si Akane sa opinyon niya. Kaya sinabi niya, dapat mong tiisin na kapag natutulog tayo, nasa salat ko katawan mo. Namula si Akane at sinabing, sira ulo ka ba? Balak mo ba akong hipuan? Sumagot si Saito, hindi. Masyado lang kasi masikip ang higa natin, at hindi maiiwasan na magkasalatan tayo. Sa huli, pumayag si Akane at sinabing, okay, sige. Pero sa labas lang ng damit. Kapag naramdaman ko sa loob ng damit ko, hindi kita mapapatawad. Napag-usapan din nila ang ibang bagay at nagkasundo na. Kasama na rito ang request ni Saito na mag-thank you si Akane kapag nagtutulungan sila. At ang dapat din na sinasabi ni Saito na masarap ang luto ni Akane tuwing siya'y nagluluto. Kinagabihan, kausap ni Akane si Hamari. Sa tingin ko, hindi pa rin kami magkalapit sa isa't isa, pero nakakakapag-usap na kami. Nag-usap kami halos 5 oras. Nakakapagod din. Natuwa si Hamari dahil naging maganda ang resulta ng advice niya. Agad namang pinatay ni Akane ang cellphone dahil paparating na si Saito. Humiga si Akane at pabirong sinabi, okay, go. Salatin mo na ang katawan ko. Nagulat si Saito at sinabing, baliw ka talaga. Hindi kita sisilatin ng sadya. Kinabukasan, masaya si Shisei dahil effective ang advice niya kay Saito. Kinahapunan, pag-uwi ni Saito, dinalhan niya si Akane ng paborito nitong pagkain. Halos hindi makapaniwala si Akane dahil may pasalubong si Saito sa kanya, at paborito pa niya. Sumaya si Akane at ngumiti, sabay sabi ng thank you kay Saito, na nagpagulat at nagpagulo sa damdamin niya. Dahil dito, agad nagluto si Akane ng napakaraming masasarap na pagkain para kay Saito. Tinanong ni Akane, masarap ba ang luto ko? Oo, masarap, sagot ni Saito. Ngumiti si Akane at nag-thank you, ulit, na lalong nagpakaba kay Saito. Napaisip siya, kung yung dating Akane ito, magwa-war freak at magbubunga nga kapag pinuri ko siya. Maya-maya, lumapit si Akane at sinabing, marami ka pang iuurong. Gusto mo, tulungan kita? Sagot ni Saito, wow, nag-aalala ka na talaga sa akin. Biglang tumaray si Akane at sinabing, kung ayaw mo, edi wag. Wala akong pake, pero sa huli, pumayag pa rin si Saito at sinabing, sige, tulungan mo ako. Ngumiti si Akane sa kanya at agad siyang tinulungan. Dito na-realize ni Saito na matagal na niyang hindi napapansin dahil palagi siyang galit kay Akane, sobrang ganda pala niya kapag palaging nakangiti. Kinagabihan, habang nagbabasa ng libro si Saito, biglang nagtanong si Akane, Saito, kailangan mo ba talagang tapusin ang libro na yan? Sumagot si Saito, hindi naman. Bakit ba? Kaya sinabi ni Akane, may nirerenta akong magandang movie. Sinabi naman ni Saito, sige, manood ka na ng movie. Aalis na lang ako, pero tumanggi si Akane at sinabing, huwag kang umalis. Nagpalusot pa si Akane, pero alam na ni Saito na gusto niyang panoorin nila ito ng magkasama. Agad ipinakita ni Akane ang movie, isang pelikula tungkol sa pusa na halos 24 na oras ang haba. Halos mabaliw si Saito, pero hindi na siya nakatanggi at nanood na rin sila ng boring na movie. Tuwang-tuwa si Akane habang si Saito ay halos makatulog na sa sobrang inip. Natapos din nila ang movie, at sinabi ni Akane, dahil pinanood natin ang paborito kong movie, panoorin din natin ang gusto mo. Pero tumanggi si Saito dahil hindi siya mahilig manood ng pelikula. Kaya inaya na lang niya si Akane na maglaro ng games. Binalaan ni Saito si Akane, baka maadik ka. Kampante si Akane at sinabing, kahit baligtarin mo pa ang mundo, hindi ako maadik. Isang laro lang yan. Lumipas ang 30 minuto, tuwang-tuwa si Akane sa laro. Masaya rin si Saito dahil hindi niya akalain na makakasama niyang mag-enjoy sa isang laro ang mortal na kaaway niya. Napagod ang dalawa at natulog na. Pero bago sila matulog, binati nila ang isa't isa ng good night, at sabay pang nagplano, bukas ulit ha. Kinabukasan sa eskwelahan, ginaisang ni Akane si Saito at sinabing nahulog nito ang pambura. Nag-thank you si Saito. Maya-maya, lumapit si Hamari at tinanong si Akane, nag-away na naman ba kayo ni Saito? Nagpalusot si Akane, oo, palagi naman eh. Sira ulo kasi siya, dapat hindi na lang pumasok. Pero duda si Hamari at sinabing, parang may kakaiba. Hindi ka na tulad ng dati na sigaw ng sigaw at galit na galit. Nagsawa ka na bang pag-alitan siya?
Nagdahilan si Akane, hindi. Ngunit sinabi ni Hamari, edi ibig sabihin nagkakasundo na kayo. Agad nag-isip si Akane ng palusot at sinabing, no, never, hinding-hindi ko makakasundo ang Tokmole na yan. Sa dami ng tanong ni Hamari, tumakbo na lang si Akane para makatakas. Maya-maya, nahuli ni Shisei si Saito na nagbabasa ng libro tungkol sa pakikipag-usap sa kasintahan. Nagpaliwanag agad si Saito para ito kay Akane at sa relasyon namin. Tinawag ni Saito si Akane, kaya agad nagpanik si Akane at sinabing, hindi ba sabi ko, huwag kang ganun makipag-usap sa akin sa school. Nagulat si Saito at nagtanong kung busy si Akane o may pupuntahan ito kasama ang mga kaibigan niya. Sinabi naman ni Akane, wala. Uuwi na lang ako mamaya para mag-review. Bigla siyang inaya ni Saito, mag-shopping tayo at magkita pagkatapos ng klase. Agad napasigaw si Akane, ano? Ibig mo bang sabihin, date ito? Agad hinayla ni Saito si Akane papunta sa isang silid upang pigilan ang pag-iingay nito. Nagpanik si Akane at sinabing, bakit mo ako dinala sa madilim na lugar na to? Ano balak mong gawin sa akin, Saito? Napaikan si Saito at sumigaw, sira ulo ka ba? Ang ingay mo kasi. Nahiya si Akane dahil alam niyang parang date ito, pero agad namang nagpatay mali siya si Saito. Hindi yun date, shopping lang to. Sumang-ayon si Akane habang tumatawa, oo nga, hindi to date. Shopping lang, wala kang maling akala, no? Hindi date to, shopping lang. Pagsapit ng uwian, papunta na si Akane sa lugar kung saan sila magkikita ni Saito nang biglang harangin siya ni Hamari. Ayos lang ba na sumama ako sa'yo? Ako na ang taya, yaya ni Hamari. Nabigla si Akane, lalo na't alam niyang may trabaho si Hamari, pero lumalabas na na-cancel pala ito kaya nagyaya na lang siyang mamasyal. Tumanggi si Akane, sorry, pero may plano na akong kasama ang isang tao ngayon. Tuwang-tuwa si Hamari at agad nagtanong, sino? Gusto kong makilala yang bago mong kaibigan. Agad namang umiwas si Akane, lalaki siya. Dahil dito, napaisip si Hamari at sabay bulalas, si Saito ba? Huwag mong sabihing makikipag-date ka sa kanya. Napahiyaw si Akane, hindi to date. At lalong hindi si Saito yun, never. Sabay takbo palayo. Sinubukan din siyang harangin ni Shisei upang tanungin, pero mabilis siyang tumakas. Maya-maya, nasa meeting place na si Akane at pilit kinukumbinsi ang sarili. Hindi to date, shopping lang to, shopping lang to. Pagdating ni Saito, naglakad silang magkasama habang pinag-uusapan kung saan sila pupunta. Namili sila ng mga pangangailangan sa bahay at napansin ni Akane na nakasale ang chicken breast. Ngunit napakahaba ng pila. Anak, itabi mo ako na, sigaw ni Akane sabay sumabak sa gitna ng napakaraming tao. Pero sa kasamaang palad, natulak siya pabalik. Sumugod si Saito upang tumulong pero pareho lang ang nangyari sa kanya. Sa halip na mainis, nagtawanan na lang sila sa kabaliwan nilang ginawa. Bawi na lang tayo sa susunod, sabi ni Akane. Pero umiling si Saito, pas ako dyan. Ngumiti si Akane at sinabing, hindi pwede. Magkasama tayong dalawa, dapat magkasama rin sa lahat. Natulala si Saito habang namumula. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi pumayag. Habang naglalakad pa uwi, biglang sinabi ni Saito, napakadelikado mo talaga, Akane. Napakunot noo si Akane. Ano yun? Ibig mong sabihin, nakakairita ako. Umiling si Saito. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang ganda mong maging asawa. Nabigla si Akane at namula. Ano, pero, kasal na ako. Kinagabihan, nahuli ni Akane si Saito na nakaupo malapit sa kanya habang mahimbing siyang natutulog. Nagising siya at nagpanteng ang tainga, anong ginagawa mo? Ano yang daliri mo? Ipapasok mo sa bunganga ko? Natarante si Saito, sira ulo ka ba? Hindi. At doon nagsimula ang isa na namang komedyang pagtatalo nilang dalawa. Habang nasa madilim na silid, nagtanong si Akane kay Saito, ano nga gagawin mo? Mahinahon namang humingi ng paumanhin si Saito at sinabi, pasensya na, kasi habang natutulog ka, pinagmamasdan kita. Napaka-cute mo, kaya naisipan kong pisilin ang pisngi mo. Nabigla si Akane sa narinig at napahiya ng sobra. Talaga ba? Gaano ako ka-cute? Tanong niya, na halatang kinikilig. Sumagot si Saito, sobrang cute, halos mawala na ako ng control. Nakangiti si Akane, oh sige. Gawin mo gusto mo. Titigan mo na lang ako habang natutulog para makita mo ulit ang cute face ko. Sa huli, nahiga silang dalawa, at habang natutulog si Akane,
nanatili si Saito na nakatitig sa kanya. Kinaumagahan, nagising ang dalawa. Pareho silang bumati ng good morning, pero parehong namumula sa hiya dahil sa nangyari kagabi. Habang papasok sa eskwelahan, nakita ni Akane ang paborito niyang tinapay at biglang nagutom. Bumili agad si Saito ngunit sinabi nitong masyadong malaki ang tinapay kaya napagpasyahan nilang maghati. Hindi nila namalayan na nakita sila ni Hamari. Lumapit ito at sunod-sunod ang mga tanong, magkasabay kayong pumasok. Wow, magkasama pa kayo. Tumanggi si Akane, no way. Stalker lang yan. Tumawag ka na ng pulis, Hamari. Ngunit tumawa lang si Hamari, mukha namang nudge-enjoy ka sa usapan nyo. At higit sa lahat, naghati pa kayo sa tinapay na yan. Nagmadaling sumagot si Akane, no way. Tira-tira ko lang yan, pinulot niya pa sa basurahan para kainin. Nagalit si Saito, hindi ako aso. Dahil dito, nagsimula na naman silang mag-away. Inawat sila ni Hamari sabay sabi, Akane, huwag kang nagtatapon ng pagkain. Kinagabihan, kumatok si Saito sa kwarto ni Akane at sinabi, pinagluto kita ng pagkain. Kanina ka pa nag-aaral dyan. Pagbukas ng pinto, nagulat si Akane dahil paborito niya ang dala ni Saito. Nagtataka siya kung bakit ginagawa ito sa kanya. Nang tikman niya ang pagkain, sobrang sarap nito kaya ginanahan siyang mag-aral. Masaya niyang sinabi, gagawin ko ang best ko para sa test natin bukas. Magdamag nag-review si Akane habang si Saito ay natutulog na. Kinabukasan, bagsak si Akane sa pagod dahil hindi siya nakatulog. Tinanong siya ni Hamari kung okay lang siya, at sinabi niyang nag-review siya magdamag. Binigyan siya ng payo ni Hamari, hindi mo matatalo si Saito kapag nagkasakit ka. Biglang nagliyab ang damdamin ni Akane, no way. Hindi ako matatalo sa isang mahinang nilalang kagaya niya. Kinagabihan, muling nagdala ng pagkain si Saito para kay Akane. Pagpasok niya, nakita niyang natutulog na ito sa mesa, halatang pagod. Nilapitan niya ito at napansin na tila may lagnat si Akane. Sinubukan niyang sukatin ang temperatura nito at tama nga, may sakit si Akane. Agad niya itong inalagaan, nilagyan ng malamig na tuwalya sa noo, at siniguradong gamaan ang pakiramdam nito. Habang nagpapahinga, biglang nagsalita si Akane, meron akong pangarap na gustong tuparin kahit napilitin ko pa ang sarili ko. Gusto kong maging doktor, gusto kong iligtas ang mga taong nahihirapan. Ayoko lang silang magdusa habang walang ginagawa. Gusto ko silang manatiling ligtas at malusog, lalo na ang mga mahal ko. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy, pero walang kakayahan ng pamilya ko na pag-aralin ako sa medical school. Kaya nung sinabi ng lola ko na babayaran niya ang tuition ko kung papayag akong magpakasal, iniisip kong ito ang magiging paraan ko para abutin ang pangarap ko. Natigilan si Saito sa narinig, pero bago siya makapagsalita, dinugtungan ni Akane, ikaw naman, ang dali ng lahat, Kahit hindi ka mag-effort, lagi kang top scorer. Ako, kahit ibigay ko ang best ko, lagi mo pa rin akong nauungusan. Hindi ko maiwasang mainis sa'yo. Tahimik na sumagot si Saito, ganun talaga. Iba-iba ang talento at lakas ng bawat tao. Yan nga ang nakakainis sa'yo, sabi ni Akane, sabay tawa. Pero biglang naging seryoso ang tono niya. At yun din ang dahilan kung bakit tinitingala kita, at hinahangaan. Napamulagat si Saito sa narinig. Si Akane naman, natanto ang mga nasabi niya at biglang nagpanik. Agad niyang binalibag si Saito gamit ang unan at pasigaw na sinabi, Alul. No way, ninja, hindi ako humahanga sa'yo, nakakainis ka. Lumipas ang ilang oras, pero imbes na gumaling, lalong tumaas ang lagnat ni Akane. Nagsabi si Saito na tatawag na siya ng ambulansya, pero tumutol si Akane, wag. Dapat para lang sa mga mas nangangailangan ng tulong ang ambulansya. Dahil walang available na taxi, sinabi ni Akane na huwag na lang at matulog na sila. Pero hindi siya pinakinggan ni Saito. Agad siyang binuhat nito at sinabing, hindi ako magbubulag-bulagan habang may sakit ang asawa ko. Biglang nagsalita si Saito, unang beses kong marinig ang pangarap mo. Nanghina si Akane, siguro iniisip mo na imposible yon. Baka ikahiya mo pa ako. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Saito, alam kong kaya mo. Palaban ka, at hindi ka sumusuko. Iyan ang isa sa mga bagay na hinahangaan ko sa'yo. Napalitan ng ngiti ang pagod na mukha ni Akane. Si Saito naman ay napaisip, hindi ko in-expect o ginasto ang kasal na to, pero sigurado akong happy ending ito. Ilang linggo ang lumipas.
Isang umaga, ginaising ni Akane si Saito para mag-almusal. Masaya si Saito dahil lagnat lang ang naging sakit ni Akane at bumalik na siya sa normal. Habang naghahanda, napansin ni Akane ang nakakainis ng ngiti ni Saito. Bakit ka nakangiti ng ganyan? Tanong niya. Wala naman, sagot ni Saito. So humahanga ka pala sa akin. Namula si Akane sa hiya. Alul, wala kang pruweba. Ngunit ngumiti si Saito at inilabas ang kanyang cellphone. Kasi na-record ko lahat. Naging war freak si Akane at hinabol si Saito sa buong bahay. Sa eskwelahan, bilib na bilib si Hamari kay Saito dahil top scorer na naman ito sa test. Pero habang pinupuri niya si Saito, mukhang napapalapit si Hamari at parang nagiging flirt. Bigla namang dumating si Akane, ang devil mode activated. Lumapit siya kay Saito at bamulong, huwag kang makikipag-close sa ibang babae. Lalo na't may asawa ka na. Hindi ako papayag. Naiintindihan mo ba, Saito? Pagkatapos noon, agad siyang umalis, iniwang tulala si Saito. Habang naglalakad, napaisip si Saito, hanggang tumatagal, gumaganda siya sa paningin ko. Maya-maya, hinahabol ni Akane si Saito, at si Saito naman ay lumalayo sa kanya dahil baka makita sila sa eskwelahan. Pero nagulat siya nang pag-alitan siya ni Akane dahil hindi siya nagdala ng pagkain. Kaya dinalhan siya ni Akane. Sinabi ni Saito, sorry, nakalimutan ko. Sumagot naman si Akane, baka ayaw mo lang kainin ang luto ko kaya di ka nagdala. Pero sinabi ni Saito, hindi, no. Saya ko kaya pag kinakain ang luto mo. Dahil sa sinabi ni Saito, namula at medyo nahiya si Akane at sinabing, talaga ba? Binigay ko kasi best ko sa bawat luto, kaya dapat ubusin mo yan. Maya-maya, sa eskwelahan, kakainin na sana ni Saito ang pagkain na gawa ni Akane, pero dumating si Cutie Pie Shisei at sinabing nagugutom siya at kakainin niya ang pagkain ni Saito. Tumanggi si Saito, pero pinilit pa rin ni Shisei agawin ang pagkain. Agad tinakpan ni Saito ang bunganga ni Shisei nang sabihin niya, gusto ko tikman ang pagkain na galing sa asawa mo. Maya-maya, dumating si Hamari at napansin niyang pareho ang lunchbox ni Akane at Saito. Dagdag pa niya, hindi ba, guys, magkamukha ang lalagyan ng pagkain nila? Sumagot ang mga kaklase nila, oo nga, no. Wow, galing. Siguro kay Akane yan. Totoo ngang nagde-date silang dalawa. Agad namang itinanggi ni Akane at sinabing, mga takmul. Hindi kami nagde-date. Nakakadiri yan. Sumagot ang mga kaklase niya, pero kahit na, nakakapagduda kasi. Para na kayong mag-asawa gumalaw simula dati. At pareho kayo ng lunchbox, isa ng matinding pruweba yun. Magpapaliwanag sana si Saito, pero pagtingin niya, ubos na ni Shisei ang pagkain niya. Dahil dito, nag-alisa na ang mga kaklase niya, dahil masaya na ulit si Cutie Pie Shisei. Sabay tanong niya kay Saito kung kailan siya uuwi. Ngumiti lang si Taiki at hinimas ang ulo ni Shisei. Maya-maya, habang naglalakad, sinalubong siya ni Hamari at tumalon. Kaya binawalan siya ni Saito dahil delikado. Pero sinabi ni Hamari, ayos lang. Alam ko namang sasaluhin mo ako. Sumagot si Saito, ulul. Iiwasan kita at hahayaan kang mabagok. Natawa lang dito si Akane at sinabayan siya nitong maglakad. Sabay tanong kay Taiki, totoo bang hindi si Akane ang nagluto ng pagkain mo? Sumagot si Saito, magkamukha lang siguro kami ng ulam na niluto, kaya akala nila si Akane ang gumagawa ng pagkain ko. Baka ginagaya lang niya ako. Seryoso ka ba? So hindi kayo nagde-date? No way. Yuck, sagot ni Saito. Dahil sa narinig, masayang-masaya si Hamari at nag-sorry sa mga weird niyang tanong, sabay takbo paalis. Samantalang si Shisei ay nasa gilid, nakikinig sa kanila. Kinagabihan, nagising si Akane at natakot dahil may naririnig siyang yapak. Napaisip siya na baka isa itong multo. Napasigaw si Akane, at nagulat si Taiki dahil sigaw ito ng sigaw na may multo. Pero nang tumingin si Taiki, wala naman. Kaya bumalik na lang siya sa pagtulog. Pero binawalan siya ni Akane at nagsisigaw. Kaya no choice si Saito kundi tignan kung ano ang sinasabi ni Akane. Wala naman silang nakita, pero maya-maya, nanginginig si Akane sa takot at sinabing, andyan na ulit ang multo. Sinabi ni Saito, pikturan mo para may ebidensya ka at maniwala ako. Sumigaw naman si Akane, alul. Baka sapian ako o multuhin ang cellphone ko at sumabog. Umalis si Saito, pero pinigilan siya ni Akane. Sinabi ni Saito na iihi lang siya.
Pero hindi niya ito nagawa ng payapa dahil pinabubuksan ito ni Akane habang kinakalabog ang pinto at sinasabing, aso nga, nakakahihi kahit saan. Ikaw, hindi mo kaya nang nakabukas ang pinto? Mas masahol ka pa pala sa aso. Ilang oras ang lumipas, pinuntahan ni Akane si Saito at sinabing pupunta siya sa banyo. Pero ang sagot lang ni Saito ay, okay. Umalis si Akane pero bumalik din agad at sinabing, delikado kung maliligo ako mag-isa. Pwede mo ba akong samahan? Nagulat si Saito at hindi alam ang sasabihin. Pero nagpakyut si Akane kaya pumayag na lang si Saito. Habang nag-aantay kay Akane, hindi maiwasan ni Saito na tumingin sa pinto. Kaya nag-focus na lang siya. Ang hindi niya alam, tawag ng tawag si Akane sa kanya, tinatanong kung andyan pa siya. Pero dahil walang sumasagot, biglang lumabas si Akane. Nagulat si Saito, sabay sigaw, nagsuot ka man lang sana ng tuwalya. Kinabukasan, kinukwento ni Saito ang mga nangyari kagabi sa kanila ni Akane. Sinabi naman ni Shisei, nag-enjoy ka naman doon, sure ako. Kaya nag-deny agad si Saito, ano? Hindi. Pero nagsalita si Shisei, baka multo talaga yun. Iimbestigahan ko yan, Saito. Ilang oras ang lumipas, pinuntahan ni Shisei si Akane at sinabing, Akane, ikaw ang asawa ng pinsan ko, hindi ba? Kabang-kaba si Saito dahil dir-diretso si Shisei sa pagsasabi ng impormasyon tungkol sa kanilang dalawa, maski ang house address nila. Kaya wala silang choice kundi kalad ka rin si Shisei sa isang lugar na walang makakarinig. Galit na galit si Akane at sinabing, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mong ipagkalat ang tungkol sa ating dalawa? Pero nagpaliwanag si Saito na kusa lang nalaman ito ni Shisei. Umamin din si Shisei na siya lang talaga ang nakaalam. Kaya naman, kumalma na si Akane. Maya-maya, sinabi ni Shisei na iimbestigahan niya ang multo at tutulungan niya si Akane na mawala ito. Pagdating nila sa bahay, nabigla si Shisei at sinabing, may matinding espiritong nagtitipon dito, at basa ang tubig. Tinakat pa niya ang dalawa at sinabing, lulubog na ang bahay na ito sa kabilang buhay. Pero huwag kayong mag-alala, gagamitin ko ang puwera usog ko. Inimbestigahan na ni Shisei ang bahay. Nagsimula siya sa kwarto ni Saito at nakita ang brief nito. Bigla niya itong inamoy, sabay sabi, hindi mo kamoy, nalaban na to. Sabay lipat siya sa kwarto ni Akane, ngunit nagdalawang isip si Akane at sinabi kay Shisei na, wag na, dahil wala namang multo sa kwartong yun. Maya-maya, kinuwento ni Akane kung saan niya nakita ang multong bata. Nagulat sila nang sabihin niya na alam na niya kung sino ang multo. Sinabi ni Shisei, ang multo ay ako. Nabigla ang dalawa at hindi alam ang ibig niyang sabihin. Kaya pinaliwanag ni Shisei na, base sa kwento ni Akane at sa galaw ng multo, pareho ito sa galaw niya. Ilang araw na raw siyang bumibisita sa bahay na yun at nagmamanman. Tameme na lang ang dalawa sa trip ni Shisei, lalo na nang idagdag niya, binigay ng lolo nila ang susi sa akin nang hiningi ko ito. Pinaliwanag din ni Shisei na hindi siya nagpaalam para hindi siya makasagabal sa lovey-dovey moment nilang dalawa. Dinagdag pa niya, ngayon, nalutas ko na ang misteryo. Pakainin mo ako ng masarap mong luto, Akane. Naglalaway na ako. Tuwang-tuwa naman si Akane sa papuri kaya agad siyang nagluto para kay Shisei. Habang kumakain si Shisei at sarap na sarap sa pagkain, pinunasan ni Saito ang bibig nito. Tila nagselos si Akane at sinabing, hindi ba masyado silang close dalawa? Habang naglalaro, nakaupo si Shisei sa kondonga ni Saito at sinabi niya, napakasarap sa pakiramdam na nakayakap ang braso ni Saito sa akin. Kaya napasabi si Akane, hoy, kayong dalawa. Ano yun? Tanong ni Saito. Pero wala lang, sagot ni Akane. Maya-maya, nagbalak maligo si Saito, at sinabi ni Shisei na sasabay siya. Napatanong si Akane, hindi ba magkakaedad lang tayo, Shisei? Sumagot si Shisei, palagi kaming magkasabay maligo ni Saito. Talaga ba? Tanong ni Akane. Oo, sagot ni Saito. Madalang na nga lang ngayon dahil iba na ang bahay ko. Halos umusok ang ulo ni Akane sa mga naririnig niyang kabaliwan at sumigaw, bawal magsabay. Isa-isa lang, wala silang nagawa kundi sumunod. Kinagabihan, pumasok na si Akane sa kwarto para matulog. Tinanong niya kung nasaan si Shisei, pero sinabi ni Saito, naglalaro pa ng games, pero nakahanda na ang higa niya doon. Laking ginhawa ni Akane dahil sa wakas, makakapag-usap na silang dalawa ng walang kasama at ng payapa. Ganun ba? Gusto mo ba akong makausap ng mag-isa?
Tanong ni Saito. Sumagot si Akane, marami lang akong reklamo at hindi ko masabi yun sa harap ni Shisei. Kaya tinanong ni Saito kung ano ang gusto niyang sabihin, at pinakinggan niya ito. Sinabi ni Akane, bakit hindi mo agad sinabi na may regalo ka palang cat game para sa akin? Sinabi ni Saito, nakafocus kasi ako sa pag-aaral, kaya hindi ko muna sinabi. Baka makaapekto ito. Oo, alam ko, sagot ni Akane. Pero gusto ko akong mauna maglaro bago si Shisei. Sabay sigaw niya, ewan ko kung bakit, pero gusto ko ako ang mauna bago siya. Sumagot naman si Saito, aba, malay ko. Bakit sa akin mo tinatanong? Maya-maya, nagtalo na naman sila kung tungkol saan, pero pagkatapos nito, sumaya ulit si Akane. Nagkaayos sila, at nailabas na niya ang sama ng loob. Dinagdag pa niya, dapat pala nagsasabi ako sa iyo ng complaint ko kahit isang beses sa isang araw. Kaya tinanong pa siya ni Saito kung may gusto pa siyang sabihin. Sinabi naman ni Akane na meron pang isa, tungkol ito kay Shisei. Biglang nagsorry si Shisei kay Akane dahil sa biglaan niyang pagtuloy sa bahay nila. Pero sinabi ni Akane na ayos lang yun dahil cute naman si Shisei. Ngunit tila hindi masabi ni Akane ang gusto niyang itanong kay Saito. Sa huli, nagtanong siya, hindi ba masyado mo siyang binibigyan ng atensyon? At masyado kayong malapit? Sumagot si Saito, wala masyado siyang makulit kaya dapat binibigyan ko siya ng pansin. Ano bang problema? Wala naman problema, pero, bago pa niya matapos ang sasabihin, nagulat si Akane dahil may humihimas sa puwet niya. Agad niyang sinita si Saito, pero itinanggi nito na siya ang may gawa. Nagulat silang dalawa nang mapansin nilang pareho silang may humihimas sa puwet nila. Nagpanik sila, pero biglang lumabas si Shisei sa gitna nila at nagsabing, dito ako matutulog sa tabi ng pinsan ko. Palagi kaming magkasama matulog simula baby pa lang ako. Kapag niyayakap ko siya, kumakalma ako at nakakatulog. Naiinggit ako dahil iba na ang kasama niya matulog ngayon. Pero agad na sumagot si Akane, hindi ko naman ginagawa yun dahil gusto ko. Tumingin si Shisei sa kanya at sarkastikong sinabi, di wow, talaga ba? Nagdadakdak pa si Akane, pero hindi na siya pinansin ni Shisei. Sa halip, sinabi niya, kung gusto mong matulog ng mag-isa kay Saito, go. Tumayo si Shisei at nagbiro, sa baba na lang ako matutulog para malaya na kayong dalawa makapag-lovely-dovey. Agad namang nagpanik si Akane at sinabing, ano? Hindi pa namin ginagawa yun. Sige, dito ka na lang matulog kaysa puro kung ano-ano ang sinasabi mo. Habang nagpapanggap na natutulog ang dalawa, natulog naman ng totohanan si Saito. Samantala, biglang bumulong si Shisei kay Akane, nagseselos ka pala talaga dahil nakikipag-flirt ako kay Saito. Agad namang itinanggi ni Akane, hindi no. Pero seryosong sumagot si Shisei, hindi mo ako maloloko, Akane. Natulala na lang si Akane sa sinabi ni Shisei. Ngunit hindi pa natapos doon. Muling nagsalita si Shisei, nagbablush ka. Pero huwag kang mag-alala, slow si Saito pagdating sa mga babae. Wala siyang clue sa nararamdaman mo. Bigla, naman, lumipat ang storya sa nakaraan ni Akane at Hamari, kung saan napakamasayahin niya at palaging inaaya si Akane maglaro o manood ng recap ni Anisaga, pero palaging tumatangi si Akane dahil hindi daw siya mahilig sa mga ganitong bagay. Pero makulit si Hamari at pilit-pilit niya pa rin si Akane kahit na ilang beses na niyang tangihan at sanjitan. Sumagot si Akane, Hamari, ayokong maging kaibigan ka, pero masayang sumagot si Hamari, ako, gusto kitang maging kaibigan. At dahil sa sobrang kulit at bait ni Hamari kay Akane, sa huli napapayag din siya, at dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Bamalil tayo sa hinaharap kung saan tinanong ni Hamari kung may gusto si Akane kay Saito, pero ang girly tumatangi si Akane at sinabi, no way. Hindi ko siya magugustuhan. Dahil dito, nagsalita si Hamari at umamin, sinabi niyang matagal na siyang may gusto kay Saito. Kaya naman, sobrang nabigla si Akane at napatanong, ano naman? Nagustuhan mo si Saito, lalaking kagaya niya? Sumagot si Hamari, gusto ko lahat sa kanya ang astig niya, pero pilit na sinasabi ni Akane na baka nautulang ni Saito si Hamari o Nagayuma. Pinaliwanag ni Hamari na totoo ang nararamdaman niya para kay Saito at idinetalye na napakatalino, napakaastig, at napakabait ni Saito kaya nahulog siya sa kanya. Kahit ano pa man ang sabihin ni Akane na masama kay Saito, binabago ito ni Hamari at sinasabing, ayan ang nagpapastig kay Saito.
Biglang naalala ni Akane ang mga ginawa ni Saito sa kanya at na-realize na totoo lahat ng sinasabi ni Hamari. Pinaliwanag pa ni Hamari na idol din niya si Saito at kahit masungit ito minsan, ang ugali niya ay sobrang bait at maalalahanin. Bigla namang nagtula si Akane at nalungkot dahil gusto pala ng best friend niya ang asawa niya. Maya-maya, biglang nagsalita si Hamari at humingi ng tulong kay Akane, na sinabing, since close kayo ni Saito, pwede mo ba akong tulungan para mapalapit si Saito sa akin? Agad naman pumayag si Akane at tinanong kung ano ang gagawin niya. Pero habang sinasabi ito ni Hamari, hindi nakikinig si Akane at sadyang nakatulala lang. Maya-maya, sobrang natakot si Saito dahil naramdaman na naman niya ang mala sa demonyong enerhiya ni Akane, kaya napatanong siya kung bakit. Sinabi ni Akane, wala lang, at magpapatuloy siya sa kanya kung ano ang ginagawa niya. Nagpatuloy si Saito, pero sobrang kinakabahan siya sa kakaibang kilos ni Akane, na tila isa itong stalker. Kinagabihan, kumakain sila, pero tutukan at vine-videohan ni Akane si Saito. Kaya naman, sinabing ni Saito, para saan ito? Ang sagot ni Akane, para ito sa documentation. Hindi nagtagal, naging seryoso na sila at tinanong ni Akane, Saito, anong babae ba ang gusto mo? Sumagot naman si Saito, wala naman akong ginagawang basehan. Kaya tinanong ni Akane kung ano ang paborito ni Saito pagkain. Sinabi naman ni Saito, mahilig ako sa steak at sushi, habang sinasabi ni Saito ang mga impormasyon tungkol sa kanya, nililista ito ni Akane harap-harapan. Sa eskwelahan, nagkita agad sila ni Akane, at agad niyang sinabi ang mga bagay na nalaman niya kay Saito. Sinabi ni Akane lahat ng weird na ugali ni Saito, pero hindi niya in-expect na masasaya si Hamari. Kaya napatungong si Akane, bakit natutuwa pa siya kahit hindi niya in-expect yun. Kaya naman sumagot si Hamari, masaya ako dahil nalaman ko ang mga bago at kakaibang bagay sa kanya. Kaya naman dinagdag pa ni Akane, ang ugali pa niya ay mahilig mag-video games at nagbabasa lagi ng libro bago matulog. Kaya naman nagtataka si Hamari at napatanong kung bakit alam ni Akane maski sa pagtulog ni Saito. Dahil dito, sobrang kinabahan si Akane at nagdahilan na narinig lang niya ito kay Shisei. Sa sobrang kaba, diretso na si Akane at sobrang detalyado na ang mga sinasabi niya, maski sa mga games na nilalaro ni Saito. Pero si Hamari ay walang kakluklo at nag-thank you na lang kay Akane. Sa kanilang bahay, nagrereklamo si Saito dahil isda na naman ang ulam nila at nagsuggest siya ng steak. Pero ayaw ni Akane, ngunit noong sabihin ni Saito na, akala ko kasi gusto mo yun kaya ko sinasuggest, nabigla naman dito si Akane at tila kinilig, kaya agad siyang napapayag. Nagluto na si Akane ng steak, pero halata ang kaba sa mukha ni Saito, habang si Akane naman ay buuang kumpiyansang masarap ang luto niya. Nang tikman ito ni Taiki, nabigla siya dahil hindi niya in-expect na masarap ito. Halos maiyak si Akane dahil sa wakas, pinuri na ni Saito ang luto niya. Pero agad niyang tinutukan ito ng kutsilyo at sinabing, ginagago mo ba ako, Takmol? Sumagot si Saito, seryoso ako. Napakasarap, gusto kong iluto mo to araw-araw. Nabigla si Akane at napasabi, ano? Sinasabi mo, gusto mo ko pakasalan? Sumagot si Saito, baliw ka ba? Kasal na nga tayo. Dahil sa sinabi, sumaya ng todo si Akane at sinabing, sige. Mas sasarapan ko pa ang luto ko para sa'yo. Sa eskwelahan, tinanong ni Hamari si Saito kung anong tipo ng babae ang gusto niya, dahil may nagsabi sa kanya na wala siyang pinagbabasihan ng type. Kaya naman napatungong siya, sino nagsabi sa'yo? Agad namang natarante si Hamari at sinabing, secret lang. Kaya naman sumagot si Saito at nagbigay ng isang detalyadong explanation na tila isang propesor. Dahil dito, napasabi si Hamari, so, pag gusto mo pala ang isang tao, inaaral mo muna. Sakin kasi, yung mga lalaking umaamin sakin, wala man lang alam tungkol sakin, kaya napapaisip ako kung ano nagustuhan nila sakin. Pero madalas sinasabi nila ay ang melons ko. Kaya napasagot si Saito, ang hirap pala pag ganyan kaganda sa'yo. Dahil sa narinig, sobrang kinilig si Hamari at sinabing, anong? Maganda ako, grabe ka naman. Sumagot naman si Saito, bakit? Base sa obserbasyon ko yun. Hindi ka ba maganda sa paningin mo? Sumagot si Hamari, ayoko sabihin oo dahil baka magmukha akong mayabang. Pero bago matapos ang usapan nila, may huling katanungan si Hamari at sinabing, so, wala kang type sa babae pero nalalaman mo kung gusto mo sila pagkatapos mong malaman kung sino talaga sila sa loob, tama?
Nag-oo si Saito, kaya agad lumapit ng sobrang lapit si Hamari sa kanya at bamulong, "Sakin ba ang tingin mo?" Nabigla si Taiki at namula. Sabay sabi ni Hamari, "Joke lang. Namumula ka na, ang cute mo." Sabay alis, na nag-iwan ng pagtataka kay Saito dahil hiyang-hiya si Hamari. Bigla namang sumulpot si Shisei at sinabing, "Nalilibugan ka sa school ah." Todo tanggi naman si Saito, pero sinabi ni Shisei, "Naamoy ko ang katawan ng isang lalaki kung nag-iinit siya." Maya-maya, sa kanilang bahay, pasilip-silip si Akane kay Taiki kung busy pa ito sa laro. Pumasok siya sa kwarto nito at kung ano-ano ang iniimbestigahan at nililista. Pero napasigaw siya nang mahuli siya ni Saito. Sinabi ni Akane, "Ano? Mali ka ng akala, hindi ako secret agent o especially iyan ng kung sino." Pero walang kaklu-klu si Saito at napagkamalan lang itong baliw. Maya-maya, nagtanong si Akane kung ano ang magandang libro. Kaya isang damakmak ang ibinalibag sa kanya ni Saito. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Hamari, pero wala siyang isang salitang naintindihan sa mga librong ibinigay ni Saito. Kaya sumagot si Akane, "Kaya nga ang hirap intindihin ng librong yun." Kaya naman nagtaka si Hamari at napatanong kung nabasa na rin ni Akane ang librong binabasa ni Saito. Pero hindi sumagot si Akane at nag-sorry lang dahil hindi siya gaanong nakakatulong kay Hamari. Sinabi pa ni Akane na magtatanong na lang siya ng ibang librong mas madali kay Saito, pero sumagot si Hamari, "Ayos lang yun, huwag ka mag-sorry. Ako na lang magtatanong kay Saito." Nabigla si Akane at tila nalungkot. Sumilip siya kay Saito at Hamari at biglang bumigat ang dibdib niya. Nakaramdam siya ng matinding selos. Pinakinggan niya ang dalawa. Nag-sorry sa istorbo si Hamari, pero sumagot si Saito, "Huwag ka mag-sorry, ayos lang. Masaya kang kausap saka may utang na loob ako sa'yo dahil palagi mo inaawat ang away namin ni Akane." Sumagot si Hamari, "Grabe, huwag mo naman ako pag-blushan. Ayoko lang kasi nakakakita ng nag-aaway." Pero nag-thank you pa rin si Saito at sinabing, "Kung wala ka, baka napatay na ko ngayon dahil kay Akane." Ngumiti si Hamari at sinabing, "Huwag ka na mag-thank you, Saito. Mabait ka kaya." Si Akane, "Siya pa nga ang tumutulong sakin magtanong sayo ng gusto mong libro." Nagtaka si Saito at napatanong kung bakit nila ito ginagawa, pero agad nagpanik si Hamari at nagsisigaw, "Basta. Mabait siya. Niligtas kaya niya ako lagi tuwing binubuli ako nung bata pa kami. Dahil hindi sanay makisama noon at tahimik lang ako, kaya nag-stand out ako lagi at binubuli." Napasagot naman si Saito, "Madaming babaeng blonde ang buhok, pero hindi bagay sa kanila. Ikaw, bagay sa'yo, ang ganda mo kaya, at gusto ko yun." Dahil dito, sumaya si Hamari at nag-thank you. Pero nagsalita si Saito, "Pero alam kong hindi ka masaya dahil galing sa isang tasteless na lalaking kagaya ko." Sumagot naman si Hamari, "Hindi, no. Napakasaya ko pag pinupuri mo ko. At parehong-pareho kayo ni Akane nang sinasabi sa akin. Dahil kay Akane, natigil na ang mga nambubuli sa akin noon, kaya siya ang best friend ko." Pero sa kabilang banda, nahuli ni Shisei si Akane na nakikinig kina Saito. Sinabi ni Shisei, "May gusto na si Hamari kay Saito simula pa noong una, at napapansin ko yun." "Hindi mo ba napansin ito?" "Hindi," sagot ni Akane. Sinabi pa ni Shisei, "Si Hamari at si Saito ay para sa isa't isa. Bagay sila." Pero sumagot si Akane, "Hindi, no. Hindi sila bagay. Hindi bagay si Hamari sa kagaya niya." Sumagot naman si Shisei, "So, ayaw mo na magkatuluyan sila?" Hindi alam ni Akane ang isasagot. Maya-maya, masayang-masaya si Hamari at abot ang thank you sa kanya dahil unti-unti nang lumalapit sila ni Saito sa isa't isa. Sabay sabi kay Akane, "Sinabi sa akin ni Saito na ang ganda ko, pati ang buhok ko, at gusto niya ako kausap. Ano sa tingin mo, Akane? May pag-asa ba ko?" Sumagot si Akane, "Sa tingin ko, mas malaki ang tsansa na gusto ka niya." Sumaya si Hamari at sinabing, "Sabi ko na Salamat sa iyo, Akane." Sabay aya sa kanya na mag-sleepover sa bahay ni Akane para mag-usap tungkol dito magdamag. Agad na bigla si Akane dahil sa bahay nilang dalawa ni Saito siya nakatira, kaya agad siyang nagdahilan, "Naku, bawal sa amin kasi nawasak bahay namin at sa lumulutang na bangka lang ako natutulog." Dahil dito, nalungkot si Hamari at sinabi, "Istorbo ba ko? Ayaw mo na ba akong kasama?" "Bakit si Shisei? Sinabi sa akin pinabisita mo siya sa inyo." Dahil dito, nagpanik si Akane at hindi makatangi,
kaya sinabi, "Oh sige, Terra." Sa kanilang bahay, kabang-kaba si Saito at hindi makapaniwalang pumayag si Akane. Pero sumagot si Akane na hindi siya makatanggi kay Hamari dahil nagseselos ito kay Shisei. Nagplano na ang dalawa na itago lahat ng marka ni Saito, pati ang amoy at lahat ng gamit niya. Si Saito naman ay magtatago lang sa isang kwarto, pero nagulat sila nang, habang pinaplano pa lang nila ito, biglang dumating agad si Hamari dahil sobrang na-excite siya kaya inagan niya. Sobrang nagpanik na ang dalawa dahil wala na silang oras. Nagligpit na si Saito, pero ang baliw na Akane ay pinapasok agad si Hamari, kaya wala na siyang oras para itago si Saito. Nagtago si Saito sa kusina, at doon din pumunta sina Akane at Hamari. Nag-usap sila ng seryoso, at nagsalita si Hamari na tila nagpapalam. "Pwede ko ayain si Saito ng date, hindi ba?" Sumagot si Akane, "Bakit ako ang tinatanong mo?" Kaya sumagot si Hamari, "Dahil simula first year, napansin kong sobrang interesado ka sa kanya. Pero kung may crush ka sa kanya, lalayo na ako at hindi kita haharangan. Mahal ko si Saito, pero mahal din kita, Akane. Okay lang ba talaga yun?" Sumagot naman si Akane na may halong kaba, "Oo naman. Wala akong crush sa Tokmo na yun. Never." Pero habang nakikinig sa kanila, tila nasasaktan si Saito at napapaisip ng malalim. Kinabukasan, nagpunta sina Saito at Hamari sa isang pribadong silid. Inaya siya ni Hamari sa date. "Papayag ka ba pag inaya kita sa date?" tanong ni Hamari. Sumagot si Saito, "Imposibleng tumanggi ako. Halos lahat ng lalaki, pag inaya mo ng date, matutuwa ng sobra." Kaya tinanong ulit ni Hamari habang nanginginig, ikaw, Saito?" Ngumiti si Saito at sumagot, "Oo naman. Masaya akong inaya mo ko." Sa labas, nakikinig si Akane sa kanila. Tinanong siya ni Shisei, "Okay ka lang ba dyan, Akane? Sigurado ka bang hindi mo sila pipigilan?" Sumagot si Akane, "Bakit ako?" Napailing si Shisei, "Hindi mo talaga gets. Alam ko kung ano ang nararamdaman at iniisip mo. Ayaw mo lang sabihin. Gusto mo ako na lang magsabi?" Pinutol siya agad ni Akane. "Huwag kang magsasalita ng kung ano kay Hamari. Gusto ko siyang sumaya, at ayaw ko siyang malungkot." Kinagabihan, sinabi ni Saito kay Akane na inaya siya ni Hamari sa date. Sumagot naman si Akane, "Proud ako sa'yo dahil may magandang babae na nag-aya sa'yo ng date." "Good for you. Pero bakit mo sinasabi sa akin yan?" Nagsalita si Saito, "Pwede ba akong makipag-date?" Napakunot noo si Akane, "Bakit sa akin mo tinatanong?" Ngumiti si Saito, "Wala lang. Baka nakakalimutan mo, kasal tayo." Nagulat si Akane at agad nagalit. "Hindi ko ginusto yun. Napilitan lang akong pakasalan ka. Napilitan tayong dalawa dahil sa pangarap natin. Hindi natin to ginusto, kaya malaya kang gawin ang gusto mo. Makipag-date, magmahal ng iba, wala akong pakialam doon." Tumango si Saito, "Okay, sinisigurado ko lang." Pero halata kay Akane na nasasaktan siya. Kinabukasan, aalis na si Saito. Napabulong si Akane, "Talagang pupunta ka?" Tumango si Saito, "Titigil ako kapag pinigilan mo ko." Napayuko si Akane at mahina niyang sinabi, "Hindi kita pipigilan. Mag-enjoy kayo ni Hamari sa date nyo." Aalis na sana si Saito, pero biglang tumulo ang luha ni Akane. Yamakap siya kay Saito at mahigpit na hinawakan ang damit nito. "Ayoko, hindi ko kayang tiisin yun. Isipin ko lang na may kasama kang ibang babae mag-shopping, sobrang nasasaktan na ang puso ko. Kahit pinilit tayong magpakasal, asawa pa rin kita." Natulala si Saito at ngumiti. "Ayan ang gusto kong marinig. Tinanggihan ko na ang date, so hindi naman pala totoong galit ka at ayaw mo sakin, no?" Dahil dito, namula ng todo si Akane at napasigaw, "Ano? Naskam ako. Babawiin ko." Sinabi ko, "Ayoko sayo, sira ulo ka." Natawa si Saito at hinawakan ang kamay ni Akane. "Hindi ba dapat mag-shopping tayo ngayon? Tara, dun tayo sa malayong lugar. Day off naman natin ngayon." "Hindi pa ako nagbibihis," reklamo ni Akane. Pero agad siyang hinawakan ni Saito at sinabing, "Hindi mo na kailangan magbihis. Maganda ka naman na." Namula si Akane at sumigaw, "Bilhan mo ko ng kahit anong gusto ko. Bilang sorry mo." Tumawa si Saito, "Oo, sige, bibilhan kita ng singsing." Kinabukasan, nagtataka si Saito dahil kinakausap pa rin siya ni Hamari kahit tinanggihan niya ang date. Kaya sinabi ni Hamari, "Nung bata pa kami ni Akane, palagi niya akong tinataboy, pero hindi ko siya sinukuan. Ginawa ko ang best ko,
kaya sa huli, naging mag-best friend kami. At ganun din ako sa'yo. Kahit ilang beses mo akong tanggihan, hindi kita susukwan hanggang hindi mo ako minamahal. Sa likod, nakatitig si Akane sa kanila at napabulong, hindi ako magpapatalo. Maski siya ay nagulat sa sinabi niya. Kinabukasan, nabigla si Saito dahil pinagluto siya ni Hamari ng pagkain. Pero tumanggi si Saito at sinabing may pagkain na siya. Kaya naman, napasagot si Hamari, kahit na may pagkain ka, tikman mo naman ito kahit onti. Pinaghirapan ko kaya ito. Dahil dito, agad na nakonsensya at na-pressure si Saito, dagdag pa ang mga pinagsasabi ng mga kaklase niya na hindi maganda tungkol sa kanya dahil hindi niya tinanggap ang alok ni Hamari. Dahil sa pressure, hindi na nakatanggi si Saito. Kaya agad naman siyang sinubuan ni Hamari ng pagkain. Pero laking gulat ni Saito, sobrang sarap ni Hamari. Ay, mali. Sobrang sarap ng luto ni Hamari. Kaya naman natuwa si Hamari at susubuan pa siya. Pero tumanggi si Saito at sinabing siya na lang ang kakain mag-isa. Ngunit ayaw ni Hamari, kaya napilitan si Saito na sumunod na lang. Dahil dito, hindi na nakatiis si Akane at sinabing, meron kang sariling pagkain, Saito. Ayan ang unahin mong kainin, hindi pagkain ng ibang tao. Kaya naman, napasagot si Hamari, nagseselos ka ba, Akane? Dahil sa narinig, sobrang nagpanik si Akane at hindi na alam ang sasabihin, halos mautal-utal na siya. Pero ang ibig palang sabihin ni Hamari ay kung nagseselos si Akane kay Hamari dahil si Saito ang binibigyan niya ng pagkain. Kaya agad namang sinabi ni Hamari at sabay yakap sa kanya, mahal din kita, Akane. Oh, eto, tikman mo rin ang luto ko. Pero hindi pa doon natapos si Hamari. Lumapit pa siya kay Saito at pinuri ito dahil top 1 na naman siya sa eskwelahan at inalok na turuan siya. Kaya naman pumayag si Saito, pero nabigla siya nang doon siya inaya ni Hamari sa bahay niya. Sobrang nagulat si Saito, kaya pinaliwanag ni Hamari na wala ang mga magulang niya doon at nag-iisa lang siya sa bahay. Agad namang kinabahan si Akane sa narinig. Sumagot si Saito, bakit masyado kang komportable? Hindi ba tinanggihan ko ang date natin? Sumagot naman si Hamari, kaya nga. Pero sinabi ko naman sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako nagugustuhan. Bakit umiiwas ka? Takot ka ba na baka mahulog ka sa akin, Saito? Bago pa makasagot si Saito, agad na umapal si Akane at nagsisigaw, no way. Hindi ako papayag. Nagdadahilan pa siya. Hindi pwedeng mag-isa ka, Hamari. Delikadong lalaki yan. Masaya namang sumagot si Hamari, edi sumama ka, Akane. Okay yun, dahil dalawang top sa eskwelahan ang sasamahan at tuturuan ko. Mas lalo pa siyang sumaya nang mag-alok si Shisei na sasama rin siya. Pero nagulat sila nang sinabi ni Hamari na sa bahay na lang ni Akane ganapin ang group study nila. Nagpunta na sila sa bahay ni Akane, at nakatago sa supot ang mga kagamitan ni Saito upang hindi makita ni Hamari. Maya-maya, nagsimula na sila. Tinanong ni Saito kung ano ang hindi alam ni Hamari sa aaralin nila, pero natameme sila ng mapagtanto na puro ganda at walang utak si Hamari. Sinabi niya, ewan ko, hindi ko rin alam ang mga hindi ko alam. Kaya naman, iniba ni Saito ang tanong, simula kailan ka pa hindi nakasabay sa mga aralin sa eskwelahan? Sumagot si Hamari, simula pa ng grade 1. Maski 1 plus 1, hindi ko alam eh. Kaya naman, pinaliwanag ni Akane ang mga detalye tungkol kay Hamari. Dahil dito, sumaya si Hamari dahil alam na alam ng best friend niya ang mga bagay tungkol sa kanya. Dahil dito, nagsimula si Saito ituro lahat tungkol sa math, mula grade 1 na 1 plus 1 hanggang advanced math. Habang ginagawa nila ito, halata sa mukha ni Akane na sobrang nagseselos siya. Ilang oras ang lumipas, nabigla si Hamari dahil naiintindihan na niya ang math. Bumilib siya kay Saito dahil mas magaling pa itong magturo kaysa sa teacher nila. Bigla namang lumapit ng todo si Hamari at sinabing turuan pa siya. Samantala, si Saito ay kabado dahil tila maghahalik na sila ni Hamari sa sobrang lapit, dagdag pa ang malademonyong aura ni Akane na lalong nagpang-inig sa kanya. Bigla namang niyakap ni Shisei si Saito at sinabing magpahinga muna sila dahil nakakatamad na. Dahil sa cuteness ni Shisei, napapayag niya si Saito. Pero imbes na magpahinga, nagyaya si Akane at Hamari na maglaro ng card games. Gigil na gigil si Akane at sinabing, dudurugin kita sa larong ito, Saito. Pero hindi nagtagal, natulala na lang silang lahat dahil wala silang kahirap-hirap na dinurog ni Saito sa laro.
Nagyaya pa si Hamari ng isa pang game, pero tumanggi si Saito at sinabing sila na muna ang maglaro dahil may bibilhin lang siya. Habang naglalakad si Saito papunta sa tindahan, sinundan siya ni Akane. Kaya tinanong niya ito, bakit mo ako sinusundan? Sumagot naman si Akane, sinundan kita para siguraduhin na lalaro ka ulit, dahil kailangan kong bumawi. Maya-maya, nag-usap sila ng seryoso. Sinabi ni Akane, ang galing ng utak mo, no? Kahit hindi lang sa eskwelahan. Sumagot si Saito, nakakadiri, hindi ba? Sa lahi namin, iba-iba ang talent. Si Shisei ay magaling sa mental arithmetic, at ako naman, ang talent ko ay ang napakagaling na memorya. Kaya naman, napasabi si Akane, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang matalino, buong lahi niyo ay biniyayaan ng talino. Pinaliwanag naman ni Saito na ang biyayang meron siya ay nakakadiri dahil masyado niyang nakabibisado ang personal na detalye ng isang tao, kaya madalas siyang napagkakamalang stalker at weirdo. Sumagot naman si Akane, ang astig kaya. Maski maliit na detalye sa buhay ko, alam na alam mo. Sa totoo lang, nakakainggit nga eh. Dahil sa sobrang galing ng memorya mo, hindi mo na kailangang mag-aral ng sobra o mag-review. At kung kabisado mo ang ugali ng partner mo, mas maiintindihan at mapagpapasensyahan mo siya. Dahil sa narinig, gamaan ang loob ni Saito at napangiti. Kinagabihan, nabigla si Akane nang makita niyang sobrang nag-enjoy sina Saito at Hamari sa video game ni Saito. Kaya naman, inaya siya ni Hamari at sinabing, wow, akala ko ba ayaw mo sa mga larong ganito, Akane? Hindi niya alam na kay Saito pala ang larong ito, kaya nagpalusot si Akane, no choice ako binili yan ng tatay ko. Kaya naman, napabulong si Saito kay Akane at sinabing, bakit hindi mo nalang itinago yun? Pero sinabi ni Akane na wala na siyang time dahil palagi siyang nang bibigla. Maya-maya, habang nagmimiryenda sila, abot langit ang pasasalamat ni Hamari kay Saito dahil sa pagtuturo nito. Marami siyang natutunan kaya naman masayang sumagot si Saito, oo nga, kaya sobrang sulit ang pagtuturo ko sa iyo. Agad namang umeksena si Hamari at sinabing, edi sa susunod, doon naman tayo sa bahay ko. Pero kabadong tumanggi si Saito. Kaya naman, agad nagpakyut si Hamari, dahilan para mamula ng todo si Saito. Pero sa mabuting palad, natapon ni Hamari ang kape sa kanyang watermelons. Agad kumuha ng bimpo si Saito at ibinigay ito kay Hamari, na nagtatakang tumingin sa kanya. Sobrang kinabahan ang dalawa, pero nagdahilan si Saito na hulaan lang niya. Sa sobrang inosente, naniwala naman si Hamari. Agad namang inutusan ni Akane si Hamari na linisin ito sa banyo. Nang makaalis na si Hamari, agad nang dakdak si Akane kay Saito. Sinadya mo siguro yun para matapan ni Hamari yung kape sa dibdib niya. Tumanggi si Saito, pero hindi pa rin tumigil si Akane at sinabing, sinadya mo yun. Sobrang namula ka kaya nung damaykit sa'yo si Hamari. Nakakainis ka, porket ikaw ang tutor niya ngayon, saka bakit ako, kahit kailan, hindi mo pa natuturuan. Sumagot si Saito, baliw ka ba? Paano kita tuturuan kung palagi kang tumatanggi pag inaalok kita? Patuloy pang nagdadakdak si Akane, pero naputol siya nang biglang mawalan ng kuryente. Agad siyang yamakap kay Saito. Sinabi ni Saito na titignan niya kung ano ang nangyari sa kuryente, pero nagmakaawa si Akane na huwag siyang iwan sa dilim. Sabay yakap ng mahigpit sa braso ni Saito, saka siya seryosong nagsalita, siguro mas gusto ng lalaki ang isang babae kapag hindi sinungaling. Sumagot si Saito, oo. Kaya be yourself, huwag ka nang magpanggap. Nabigla si Akane sa sinabi ni Saito. Sabay sabi nito, at ang gusto pa ng mga lalaki ay yung babaeng masipag, palaban, at mahiyain. Hindi siya kumikilos ng sarili niya, nagkukunwari siya at tinatago ang ugali niya, pero mabait siya. Minsan nakakainis ang ugali niya, at napaka-brutal niya, pero kahit ganun, gusto ko yun sa kanya. Tila ang ibig sabihin ni Saito sa babaeng yun ay si Akane. Alam ni Akane ang ibig niyang sabihin, kaya napangiti na lang siya habang namumula. Agad namang bumalik ang kuryente, at nahuli sila ni Hamari na magkahawak kamay. Kaya naman, agad itong napareact, sabi ko na, close kayong dalawa. Todo tanggi naman si Akane, pero kinabukasan, iniisip ni Saito na kagagawa na naman siguro ni Shisei ang pagkawala ng kuryente kagabi. Tumanggi naman si Shisei na siya ang may gawa nito. Samantala, muling inaaya ni Hamari si Saito na turuan siya, sabay aya rin kay Akane. Pero agad namang tumanggi si Akane at sinabing, never.
Ayoko magpaturo dyan sa kagaya niyang unggoy. Ngunit, pag-alis ni Hamari, agad siyang lumapit kay Saito at bumulong habang namumula, siguraduhin mong itututor mo rin ako pag uwi natin sa bahay, ha? Hiyang-hiya si Akane sa sinabi niya, habang si Saito ay namumula rin. Kinagabihan, natapos na ang tutoring session ni Saito kay Akane, pero nang paalis na siya, ayaw magpapigil ni Akane. Turuan mo pa ako, walang tulugan hanggang umaga. Napatanong tuloy si Saito, bakit ba ang sipag mo mag-aral? Sumagot si Akane, hindi ba sinabi ko na gusto kong maging doktor? Ngunit inulit ni Saito ang tanong at sinabing, ang ibig kong sabihin, bakit mo gustong maging doktor? Biglang umiwas ng tingin si Akane. Wala kang pake doon. Pero seryosong sumagot si Saito, meron akong pake. Gusto kong malaman. Dahil sa narinig, nagulat si Akane ng todo at sobrang kinilig. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsimula siyang magkwento. Nung bata ako, may nakababata akong kapatid. Napakahina niya at sobrang sakitin. Ang mga magulang namin, dugot pawis sa pagtatrabaho para lang mapagamot siya. Halos hindi na sila umuuwi ng bahay. Habang hirap na hirap ang kapatid ko, wala akong nagawa kundi panoorin lang siya. Sobrang nakakainis yun. Hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil doon. Sandali siyang tumigil, saka nagpatuloy, hindi ko man nailigtas ang kapatid ko. Marami pang taong may sakit ang nangangailangan ng tulong. Gusto kong tulungan sila, para wala nang mahirapan na walang laban sa sakit nila. Mabilis niyang pinahid ang luha niya, saka pilit na ngumiti. Wala na ang kapatid ko. Kaya sobrang naiinggit ako sa inyo ni Shisei. Gusto ko rin maranasan ang magkaroon ng maliit na kapatid. Kinabukasan, agad na nagplano si Saito kasama si Shisei, isang espesyal na araw para kay Akane, para mawala ang lungkot niya at maranasan kung paano magkaroon ng isang maliit na kapatid. Pagbalik ni Saito sa bahay nila, lumapit siya kay Akane at inaya ito, gusto mo bang lumibot sa labas? Nagulat si Akane at sobrang namula. Ha, bakit ako? At bakit hindi si Shisei? Ngunit kalmado lang na sumagot si Saito, hindi, tayo lang dalawa. Sa sobrang kilig, nakalimutan ni Akane ang niluluto niya, at nasunog ito. Kinabukasan, ikinwento niya sa lolo niya na inaya siya ni Saito lumabas. Sabay tanong, date ba yun? Ngunit bago pa siya makasagot, nabigla si Akane sa naging reaksyon ng lola niya, halos maiyak ito sa tuwa. Sabay sabi nito, sa wakas, nalalapit na kayo sa isa't isa. Pwede na akong mamatay. Kaya naman, napasigaw si Akane, mabuhay ka pa, tanda. Kinabukasan, nagulat si Saito, sobrang ganda ni Akane. Ang ganda pa ng suot niya. Napansin ito ni Akane kaya tinanong siya, bakit ka nakatulala? Nagpalusot naman si Saito, mukhang pinaghandaan mo ah. Sumagot si Akane, pinilit lang ako ng lola ko na suotin to. Sabay sigaw niya, syempre, hindi ito date. Alam ko, hindi ako assuming. Napakamot na lang si Saito. Oo, hindi ito date, lilibot lang tayo, hehe. Naglibot na sila, at dinala ni Saito si Akane sa isang karaoke room. Biglang sumigaw si Akane, ikaw. Ha, dinadala mo ko sa isang pribadong lugar na walang tao? May balak kang gawin sa akin na kakaiba, ano? Napairap si Saito, baliw ka ba? Magkasama tayo sa isang bahay at magkatabi pa nga matulog, saka ka paaarte ng ganyan? Pero nagpatuloy si Akane, pero sabi ni Hamari, pag dinala ng lalaki ang babae sa karaoke room, nauuwi yun sa halikan. Halos mabaliw-baliw si Saito sa sinabi niya. Hindi nagtagal, sobrang nag-enjoy ang dalawa sa kanilang secret date. Pagkatapos nito, dinala naman ni Saito si Akane sa isang lemonade shop. Sobrang saya ni Akane, kaya inaya niya si Saito, Saito, tikman mo. Ang sarap nito, sumagot si Saito, sigurado ka ba? Para na tayong naghalikan yan. Dahil dito, biglang napasigaw si Akane, ayoko. Bastos ka, no way. Napailing na lang si Saito. Grabe ka, ikaw naman nag-alok. Maya-maya, tinanong ni Akane si Saito, bakit mo ba ako inaya maglibot? Diretsyong sumagot si Saito, inaya kita kasi nalungkot ka nang maalala mo ang kapatid mo. Nagulat si Akane, kaya pala siya inaya ni Saito, para pasayahin siya. Nakangiti niyang tinanong, so, gusto mo kong masaya? Medyo nahihiya namang sumagot si Saito, oo. Nagpatuloy silang maglibot, hanggang mapansin ni Saito na sobrang nagandahan si Akane sa isang singsing. Tinanong niya, gusto mo yan? Umiling si Akane, hindi, istorbo lang yan sa pagluluto.
Pero sineryoso siya ni Saito. Sabihin mo kung gusto mo. Tumanggi ulit si Akane. Imposible. Tignan mo ang presyo. Pag-uwi nila, habang naglalakad, ngumiti si Akane kay Saito at sinabing, okay na, masaya na ako, dahil sa'yo. Grabe, unti-unti na nating nahahalata in love na sila sa isa't isa. Kilig overload ang series na to. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa relasyon nilang dalawa? From enemies to lovers na ba to? Alamin natin sa susunod na episode. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recap kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.